Hoy, kung makabulok ka naman sa akin, parang hindi rin nabubulok yung pagkababae mo sa dami ng lalaking humawak sa'yo noon sa club. Hindi kami magtatagal dito, Mikay, dahil ayaw namin ng gulo. Ang pakiusap lang namin, itigil mo ng paninira sa akin. Alam kong kaya mo lang naman ginagawa to dahil may gusto ka kay Nestor, di ba? Gusto mo akong siraan sa kanya para hindi niya ituloy ang pagtatapat niya ng pag-ibig sa akin at para sa'yo malipat ang atensyon niya, hindi ba? Wow ha? Sino sa atin ngayon ang mahilig gumawa ng kwento at manira? May ebidensya ka ba sa paratang mong yan? Wala akong gusto kay Nestor. Isa lang akong kaibigan na concerned sa kanya at ayaw siya mapunta sa mabaho at maruming babaeng gaya mo. Talaga ba? Sigurado ka wala akong dalang ebidensya? Anong tawag mo rito? Ha? Ano yan? Bakit meron ka yan? Hindi ba't ito yung boteng lalagyan ng gayuma na ginamit mo noon? Nakita kitang ibinuhos to sa baso na binigay mo kay Nestor. Walang hiya ka! Walang hiya kayong lahat! Pinagkakaisahan niyo ako! Umalis na kayo! Taon 2015. May Kawayan, Bulacan. Pagkababa ni Mikay ng tricycle, nadatnan niya si Caitlin sa harap ng kanyang bahay. Yun ang nobya ng lalaking si Owen, na isa sa mga dati niyang kapitbahay na kalilipat lang ng tirahan noong nakaraang buwan. Nagkatinginan sila, lalong tumatalim ang mga titig ng babae habang papalapit sila sa isa't isa. Nakasimangot yun at halatang kumukulo ang dugo. Pero sa halip na matakot, nakipagtitigan pa siya sa babae. Anong ginagawa mo rito, makating babae? Kakalinis ko lang ng bahay, tapos dudumihan mo na naman dahil sa presensya mo? Pinagtataguan mo ba kami? Kanina pa kita hinihintay rito. Buti naman at nagpakita ka na. Bakit naman kita pagtataguan? Sino ka ba? Nag-grocery lang naman ako. Hindi tulad mo na asa lang sa pera ng magulang. Saka, anong ginagawa mo rito sa harap ng bahay ko? Akala ko ba ayaw mo tumapak dito dahil bulok sa paningin mo? Kung tutuusin, ikaw lang naman ang bulok dito. So wala ka pa palang alam sa nangyayari? O nagkukunwari ka lang? Asan ang pagiging tsismosa mo? Pwede ba, Caitlin? Diretsahin mo na lang ako kung anong ikinapuputok ng budhi mo dyan at na makalis ka na dahil lalo lang nadudumihan ang bahay ko sa pagtayo-tayo mo dyan. Hindi mo pa ba alam ang naging epekto ng huling paninira na ginawa mo sa amin ng boyfriend ko? Wala ka talagang alam sa nangyari? Bakit? Ano ba nangyari? Hindi ba't lumalandi ka lang? Kung sino-sinong lalaki ang kasama mo nung nakaraan, akala mo siguro hindi ko alam, no? At kung may balak kang itanggi ang mga yan, may picture ako rito na kinunan ko mismo. Kaya huwag kang mag-deny. Yan ang hirap sa'yo eh. Mangangalap ka na nga lang ng chismis, yung hindi pa totoo. Palibasa wala ka namang alam talaga sa buhay ko. Ni hindi mo nga alam na yung mga lalaking kasama ko noon ay mga pinsan ko. Para sabihin ko sa'yo, 3 ang pinsan ko at puro mga lalaki. Nakipagkita ako sa kanila dahil sila naging karamay ko noong mga panahong may problema kami ni Owen. Sila nagpaayos sa akin at nagsabi ng mga dapat kong gawin para magkaayos kami. Oo, aaminin ko na may mga pagkukulang din ako sa kanya, pero never ako nanlalaki gaya ng ichinichismis mo. Hindi third party ang dahilan kaya kami nag-aaway. At kung gusto mong patunayan ang sinasabi ko, bakit hindi mo ulit gamitin ang pagiging chismosa mo para malaman mo na mga pinsan ko lang yon? Bakit ko naman gagawin yon? Ano bang paki ko sa kanila? Pati sa buhay mo walang kwenta. Yun na nga eh. Palibhasa puro gawa-gawa lang ang kwento mo. Puro fake news ang laman ng bunganga mo. Allergic ka nga sa katotohanan eh. Kaya hindi mo matanggap na mali lahat ng mga paratang mo sa akin. Ikaw talagang dahilan kaya kami nagkasira ni Owen. Kahit ano pang sabihin mo, malandi ka pa rin. At sige, sabihin na nating mga pinsan mo ngayon. Ano naman, ang daming-daming malalandi dyan na pumapatol sa sarili nilang mga pinsan at kamag-anak. Ano bang pinag-aiba mo sa kanila? Basura! Yan! Diyan ka magaling sa paggawa ng fake news. Yang mga fake news mong yan ang dahilan kung bakit namatay ang boyfriend ko. Ha? Teka, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo pa ba alam? Ha? Hindi mo pa alam? Wala na si Owen. Patay na siya kagabi lang. Nagpakamatay siya dahil sa'yo. Dahil dun sa mga pinagsasend mong picture sa kanya ng mga pinsan ko. Pati sa lahat-lahat ng mga fake news na pinakakalat mo. Yun ang pumatay sa kanya. Kaya ako nandito para sabihin sa'yo na matindi ang galit kayo ng pamilya niya sa'yo, Mikay. Hinahanap ka nila.
Malapit ka nang tumira sa rehas, kaya humanda ka. Wala akong balak makipagtalo sa iyo ngayon. Nandito lang ako para ihatid ang balitang ito. Huwag mo ring subukan pumunta sa burol ni Owen dahil baka mapatay ka lamang ng nanay niya. Bakit mo sinasabi yan? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ano? Hindi mo ba tanggap na yung lalaking pilit mong inaagaw sa akin ay patay na? Wala na siya dahil din sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo lang sana pinairal ang kabulukan ng bunganga mo, hindi sana kami aabot sa ganito. Handa na sana akong makipag-ayos sa kanya at tanggapin ang sarili kong pagkakamali. Pero pagbalik ko, wala na pala akong babalikan. Dahil patay na siya. Wala kang kasing sama. Sa kauna-unahang pagkakataon, natahimik si Mikay dahil sa kanyang narinig. Karaniwan, hindi siya nagpapatalo sa mga ganoong argumento. Ang gusto niya, nasa kanya lagi ang huling halakhak at litanya. Pero sa pagkakataong yun, tila nakaramdam siya ng takot at lungkot sa mga sinabi ni Caitlin. Ang gusto lamang niyang masira at mapahamak ay ang babae, ngunit hindi si Owen. Pero kabaligtaran noon ang nangyari, kaya sobrang bumigat ang kanyang loob. Talo na nga siya kay Caitlin sa argumento na wala pa ang lalaki na kanyang pinapangarap. Hindi pwede to. Kailangan ko na makaalis dito. Tama. Kailangan ko nang umalis dahil kung totoong hinahanap ako ng pamilya niya ngayon, siguradong delikado ang lagay ko. Ayoko makulong. Hindi ako pwede makulong. Nang gabi ring yun, nag-empake ng gamit si Mikay. Isang maleta ang kanyang dala na pinaglagyan ng mga gamit. Madaling araw pa lamang umalis na agad siya sa bayang yun. Sumakay ng bus at bumiyahe patungo sa probinsya nila sa May Kawayan, Bulacan. Hello, Arnold? Oh, ba't napatawag ka yata? Uuwi na ako dyan sa Bulacan. Samahan mo ako maghanap ng apartment bukas. Ano? Ba't biglaan naman? Huwag na maraming tanong. Bad trip ako ngayon. Basta samahan mo ako bukas. Ay, hinit yata ng dugo mo ngayon ah. Okay, sige. Hihintayin po kita, senyorita. Pagkatapos niyang tumawag, saglit siyang sumilip sa account ni Owen gamit ang dummy account na kanyang ginawa. Nakita niya ang pagdadalamhati sa post ng mga kakilala at kamag-anak nito. Kaya naman, hindi niya rin naiwasan na mapaluha. Owen, I'm sorry. Sorry kung ikaw pa ang nawala dahil sa ginawa ko. Pasensya ka na talaga. Sana mapatawad mo ko. Alam kong malabong mangyari yon, pero sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Hindi naman ikaw ang gusto mo mapahamak na sa ginawa ko eh. Pangako hindi talaga ikaw. Yung malanding babae na yun ang dapat na namatay, hindi ka. Likas na kay Mikay ang pagiging tsismosa at mapanira. Mula nang magkawatak-watak sila ng sarili niyang pamilya at mula rin nang itaboy siya ng mga ito, doon nagbago ang lahat sa kanya. Lagi siyang naiinggit kapag nakakakita ng masayang pamilya, lalo na sa kanilang lugar. Kaya ginagawa niya ang lahat para masira ang mga ito dahil ang gusto niya hindi lang siya ang nag-iisang broken family sa mundo. Yun ang dahilan kung bakit marami siyang kaaway sa dating lugar na kanyang tinitirhan. Ang pinakahuli niyang naging biktima ay ang magkasintahan na sina Owen at Caitlin. Ikaw na lang sanang namatay, Caitlin. Ikaw na lang sana. Walang iya ka. Hindi ko tanggap yung pagkatalo ko sa'yo. Balang araw babalikan kita. Kung pwede lang sana na ipaparang ka. Hayop ka talagang babae ka. Wala kang kwenta.
Nang sumunod na mga araw, napilitan siyang maghanap ng tao na may kaalaman sa kulam o pambabarang. Buo na ang desisyon niya na gumanti. Nais niyang makabawi sa babaeng yon, kaya kulam ang naisip niyang paraan para makaganti dito. Pero makalipas ang ilang araw, nabigo siyang makahanap ng mangkukulam. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, napilitan pa siyang lumuwas ng Maynila at nagpasama sa isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang kaibigan na si Arnold. Wala pa rin silang napala sa kanilang nilakad. Umuwi silang luhaan pagkatapos ng araw na yon. Si Raulo ka naman kasi. Wala talaga tayong makikitang ganun sa National Library. Kahit sang library pa tayo pumunta, hindi ka makakahanap ng libro may kinalaman sa kulam o barang. Ibang libro kasi yun eh. Yun yung tipo ng mga libro na hindi i-display sa library para mabasa ng mga tao at magamit sa anumang pansariling interes. Tanging matatanda lang ang mayroong ganun, yung may kaalaman sa pangkukulam. Bakit naman kasi naisipan mo pang mag-aral bigla ng kulam eh? Dahil gusto ko makaganti sa malanding Caitlin na yon. Hindi ko tanggap yung huling pag-uusap namin. Kailangan ko siyang mabawian para may pamukha ko sa kanya na ako ang panalo. Hindi ako papayag na ako magmukhang kawawa at talunan. Mikay, ikaw na nga may kasalanan dito tapos ikaw pa may gana maghiganti. Ano ka ba naman? Hindi tamang solusyon yan. At lalong hindi solusyon ang kulam o barang. Pakonsensya ka naman kahit ngayon lang. Namatay na nga yung taong mahal mo dahil sa'yo tapos yan pa rin ang iniisip mo. Sa tingin mo, mapapatawad ka ni Owen kung sakaling gawin mo nga yan? Baka lalo ka lang niyang isumpa sa langit. Patay na yung tao. Kahit ano pang gawin ko sa mundo, hindi niya na malalaman yon. Saka pwede ba? Huwag mo nga pinamukha sa akin ang kasalanan ko. Oo, alam ko yon at inaamin ko naman yun sa sarili ko. Kaya nga huwag mo na ipaalala sa akin. Tulungan mo na lang ako makaganti sa haliparot na Caitlin na yon. Kailangan ko makahanap ng mangkukulam o kaya mambabarang. Gusto ko masira ang pagbumukha niya para wala na magkagusto sa kanya. Sorry naman. Sinasabi ko lang naman kung anong tama. Basta kalimutan mo na yun. Imbis na lunurin mong sarili mo sa kadiliman, mas mabuti pang mangumpisal ka na lang o kaya magsimba ka. Baka sakaling mabawasan pa yung kasalanan mo. Tanggalin mo na sa isip mo yung kulam o barang-barang na yan. Hindi tamang solusyon yan. Baka lalo ka pang mapasama dyan eh. Ang dapat mong isipin kung paano mo maitutuwid ang buhay mo. Hindi na nakasagot pa ang dalaga sa mga sinabing yon ng kaibigan. Maging siya kasi, hindi pa rin talaga tanggap ang sarili niyang pagkakamali at pagkatalo. Kahit na malungkot at nasasaktan sa pagkawala ni Owen, may parte pa rin ng pagkatao niya ang gustong gumanti at manira muli, lalong-lalo na kay Caitlin, para lamang matigil na ang pag-atake ng kanyang konsensya. Ngunit isang araw, natigilan siya sa ginagawa ng may dumating na lalaki sa harap ng kanilang gate. Matangkad yun, may kaputian at maganda rin ang hubog ng pangangatawan. Nagpakilala yun sa kanya bilang Nestor. Unang tingin pa lang ni Mikay, parang tinamaan na siya sa kagwapuhan noon. At ayon pa rito, naghahanap daw yon ng bakanteng apartment. Lalo tuloy inapoy ng kilig ang dalaga. Oo. Bakante yung nariyan sa gitna. Kaso, wala pa yung may-ari eh. Baka mamayang hapon pa makauwi yon. Gusto mo bang hintayin na lang muna? Hindi. Siguro mas mabuti pa na balikan ko na lang mamayang hapon. Pagsapit ng 4:00, bumalik ang lalaki. Eksakto naman na naroon na ang may-ari. Pagkatapos makapag-usap ng mga yon, sinadya niyang lumabas para makita siyang muli ng lalaki. Tuwang-tuwa si Mikay nang lapitan siya nito at pansinin. Salamat nga pala kanina. Nakuha ko na yung unit, bale bukas lilipat na ako. Medyo rush lang kasi dahil kailangan ko na talaga eh. Mag-aarkila lang ako ng truck para mahakot na yung mga gamit ko. Ay, ganun ba? Buti naman at kinuha mo na yan. Maganda rito sa apartment namin. Tahimik tapos presko din. Tapos malapit lang din tayo sa mga pamilihan kaya marami kang magagawa rito. Kaya nga eh. Buti na lang naisipan ko pang maglibot-libot dito kanina.
pauwi na sana ako dahil nung naghahanap ako ng apartment sa bayan, wala akong makita na medyo mura. So, paano? Bukas ka na pala lilipat? Sino naman ang kasama mo? Wala. Ako lang mag-isa. Medyo malapit kasi rito yung bagong trabaho na papasukan ko kaya dito ko naisipan na maghanap ng bagong lilipatan. Ganun ba? Mag-isa ka lang pala? Ay, jackpot! Ha? Ano yon? Wala. Anong oras ka pala babalik bukas? Para matulungan na rin kita sa pag-ayos mo ng mga gamit. Tutal, mag-isa ka lang pala. Talaga? Ayos lang ba sa iyo yun? Oo naman, walang problema yon. Wala naman akong pasok bukas kaya matutulungan kita. Ikaw ang bahala. Maraming salamat Ano nga palang pangalan mo? Ako si Mikay, Mix for short. Nice to meet you, Nestor. Sa ganoong paraan, naging close na agad sila ng lalaki. Pagpasok niya sa loob ng kanyang unit, kausap niya na muli ang sarili sa salamin. Tuwang-tuwa si Mikay dahil may bago na namang lalaki na dumating sa kanyang buhay. Ay, grabe. Oo, wala na si Owen. Pero nagkaroon naman agad ng kapalit. Ang swerte mo talaga, Mikay. Mukhang sa'yo pa rin pumapanig ang swerte dahil binigyan ka agad ng bagong lalaking mamahalin. Sana nga lang single pa si Nasty. Para sana wala na akong maging kaagaw. Pero feeling ko single talaga yon. Dahil kung may jowa yon, di sana yun ang kasama niya kanina. Wala naman. Tapos, mag-isa lang din daw siyang titira dito sa apartment. Ay, jackpot ka talaga. Grabe. At ikaw naman, Caitlin, maghanda ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. Kung inaakala mong nakalimutan ko ng lahat dahil may bago na akong lalandiin, nagkakamali ka. Hahanap pa rin ako ng paraan kung paano makakaganti sa'yo. Kung kinakailangan ko mag-aral ng kulam o barang, gagawin ko. Makita ko lang na maging miserable ang buhay mo. Kinabukasan, naging abala si Mikay sa pagtulong kay Nestor sa paglilipat ng mga gamit nito. Itinago na muna niya pansamantala ang kanyang sungay. Muli siya nagpanggap na malaanghel sa harap ng lalaki. Nagbabaka sakali na magustuhan siya noon. Alam mo, pareho pala tayo. Palasimba rin ako tuwing linggo Tapos, lagi rin akong present sa mga events sa simbahan. Ganun ba? Tamang-tama. May charity program at Bible study na gagawin yung isa kong kaibigan. Mga next month siguro yon. Gusto mo bang sumama? Kailangan din kasi namin ng mas maraming volunteer para mas marami rin kaming bata na matulungan. Ay, ganon? Sige ba, walang problema sa akin yan. Isali mo ako. Salamat, Nestor, ha? Pero, saan pala gaganapin yan? Dun sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Medyo malayo nga lang ng konti, pero libre na nilang pamasahe pati pagkain. Bale, tutulong lang tayo ron para mag-distribute ng mga pagkain. Tsaka yung mga gamit para sa mga bata. Tapos may Bible study rin na handog para sa kanila. Naku, gusto ko yan. Sabihin mo lang sa akin kung anong date next month, ha? Para mapaghandaan ko. Bibigyan ko talaga ng oras yan. Kung kinakailangan ko mag-leave sa trabaho, gagawin ko. Saan ka nga pala pumapasok, Mikay? Sa isang grocery store dyan sa bayan. Ikaw ba? Saan dito yung work mo? Ako? Sa Lemon Square. Medyo malapit-lapit lang dito. Maraming napag-usapan ng dalawa nung araw na yon. Dahil kay Nestor, nag-iba na ang prioridad ng dalaga. Isinantabi niya na muna ang paghiganti na nais gawin kay Caitlin. Kausap niya nung mga oras na yon ang kaibigang si Arnold. Pinadalaw niya yon sa kanyang tirahan para maikwento ang magandang balita. At least may bago ka ng pagkakaabalahan. Hindi na madidemonyo yung utak mo dahil sa Caitlin na yan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang tungkol kay Caitlin. Itutuloy ko pa rin ang plano ko sa kanya. Pero syempre, uunahin ko lang muna itong si Baby Nestor ko. Ewan ko sa'yo. Paano ka kaya mapapalapit sa Nestor na yan kung puro kulang pa rin ang laman ng utak mo? Di ba alagad ng simbahan yung lalaking yun? Sa tingin mo magugustuhan ka niya pag nalaman niya ang ginagawa mong yan? Hindi ka naman siguro tanga para sabihin sa kanya, no? Saka, huwag kang nega. Hindi mo ba nakikita?
Panig pa rin sa akin ng langit dahil binigyan niya ako agad ng kapalit ni Owen. Kawawang Caitlin, habang buhay na magluluksa sa pagkawala ng boyfriend niya. Kung inaakala niyang nabawian niya na ako, pues maling-mali siya. Dahil ako, may bago ng lalaki na bubuo sa kaligayahan ko. Samantalang siya, nga. Kaya nasa akin pa rin talaga ang huling halakhak. Ako pa rin ang panalo. So, ano naman ang balak mo sa Nestor na yun? Aagawin mo na naman siya sa jowa niya? Aagawin agad? Siya nga mismo nagsabi wala pa raw siyang jowa. Kaya nga hindi ko na kailangan magdoble ng effort dahil wala na akong kaagaw. Nang sumunod na araw, sabay na nagsimba sina Mikay at Nestor sa bayan. Nang matapos sila roon, niyaya siya ng lalaki sa isang karinderya. Yun na rin ang nanlibre sa kanya. Hindi pa man ako dito nakatira, madalas ko nang kinakainan ng karinderyang to. Masarap kasi mga luto nila dito eh. Oo, masarap nga. Iba nga yung anghang nitong Bicol Express nila eh. Ganitong-ganito yung gusto kong luto. At hindi lang yan, nandito rin kasi yung babaeng gusto kong ligawan. Kaya palihim talaga akong bumabalik-balik dito. Babae? Gusto mong ligawan? Oo, Ruhen ang pangalan niya. Sila may-ari nitong karinderya at kaya masarap ang pagkain nila rito dahil siya mismo nagluluto. Ganon? Nililigawan mo siya? Balak pa lang. Pero matagal na ako may gusto sa kanya eh. Nakasama ko kasi siya dun sa dati kong pinapasukan. Kaso, nag-resign nga lang siya ng mas maaga kaysa sa akin. At kamakailan nga lang, nabalitaan kong siya na pala namamahala rito sa karinderya nila. Kaya dito na ako laging kumakain. Kahit malayo, talagang dinadayo ko to. Pero ngayon dito na ako nakatira, hindi na ako mahihirapang pumunta rito araw-araw. Ganon? Alam na ba niya na manliligaw ka? Hindi pa. Nung isang araw nagkausap kami at nasabi ko na sa kanya na dito na ako nakatira. Natuwa naman siya, pero hindi pa niya alam ang balak kong panliligaw. Humahanap pa ako ng tamang tiyempo kung paano yun sasabihin sa kanya. Lagi kasi siyang busy sa kusina eh. Inaabangan ko pa kung kailan siya mababakante. Mabuti naman kung ganon. Sa sobrang pagkadismaya ng babae, nagpaalam na agad siyang uuwi. Matapos nilang kumain, sinubukan niya kung pipigilan siya ng lalaki, pero hindi noon ginawa. Kaya naman, lalong nainis ang babae pagka-uwi. Pinapunta niya uli si Arnold upang may masabihan ng bago niyang problema. Ayan ka na naman sa masasamang plano mo. Nung una, si Caitlin ang gusto mong ipakulam. Ngayon naman, yung Rowena na hindi mo naman kilala pa. Hindi mo pa nga nakikita yun eh. Paano? Kung kailan naman handa na sana akong mag-move on kay Owen dahil may Nestor na ako, bigla naman pumasok sa eksena ang Rowena na yan. Hindi pa nga siya nagpapakita, ganun na kaagad katindi ang epekto niya kay Nestor. Akala ko ba kaya ka lumipat dito sa probinsya para magbago na? May sinabi ba akong ganon? Alam mo, hanggat hindi mo mamagsak lahat ng mga kaaway ko, ayoko magbago. Hindi ako magbabago hanggat masaya pa ang mga taong kinamumuhian ko. Kaya balik tayo sa dating gawi. Magmasid ka sa karinderyang yon at gusto kong alamin mo ang lahat ng tungkol sa babaeng yon. Ipakita mo sa akin ang pictures niya, mga social account, pati mga issue ng pamilya niya kung meron man. Kailangan mahanap ko ang baho ng babaeng yan para mawalan na ng ganang manligaw sa kanya si Nestor. Ayos Binigyan na naman ako ng trabaho. Natural. Beshi kita, diba? Kailangan mo yung gawin para sa akin. Siyempre, lahat ng chismosa may galamay na pinapagapang sa paligid. Kaya gumapang ka na ron sa lalong madaling panahon at ibigay mo na sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Huwag kang babalik dito hanggat wala kang dalang issue tungkol sa babaeng yon, ha? Tapos, etong bayad ko sa'yo. Huling sweldo ko na yan sa dati kong trabaho. Dadagdagan ko pa yan kapag ginalingan mo ang task mo. Wow! Ang laki naman nito. Sige ba? Huwag na muna natin ituloy ang pagbabago mo. Dapat nga talaga patumbahin muna natin lahat ng hadlang at salot sa paligid bago tayo mag-move on, di ba? Susunod ka rin naman pala eh. Ang dami mo pang deda. Basta pera talaga ang bilis mo magbago. Nang sumunod na araw, muli silang kumain ni Nestor sa karinderya matapos nitong magpasa sa nilakad na papeles sa munisipyo.
Labag man sa loob niya dahil batid niyang si Rowena na naman ang dahilan kaya nito gustong kumain doon. Pero ayaw niya ring palampasin ang pagkakataon na magkasama silang muli ng lalaki. Nagulat pa siya dahil sa pagkakataong yun, si Rowena na mismo ang nag-serve ng kanilang order. Unang beses niyang nakita ang babae. Sobrang ganda nito. Matangkad, pangmodelo ang hubog ng katawan at napakaamo ng muka. Hindi na siya nagtataka kung bakit yun nagustuhan ni Nestor, at yun din ang dahilan kung bakit kumulo na naman ang kanyang dugo. Uy, Rowena, ikaw yata nagsaserve ng pagkain ngayon Dumating kasi yung lola ko. Siya ngayon ang nakatoka sa kusina at ako naman dito sa harap. Ganun ba? Kaya pala. Si Mikay nga pala, kapitbahay ko. Hello po. Nice to meet you po, Ma'am Mikay. Kung makapo at mama, ginawa ba naman akong matanda? Ano ho yun? Ay, wala. Ang sabi ko, nice to meet you rin, Rowena. Buti at napauwi rito ang lola mo. Di ba sa probinsya nyo na siya nakatira? Doon sa Pangasinan? Gusto niya lang daw kasi ulit makita tong lugar ni tatay, pati na rin tong negosyo niya. Tutal, sa kanya rin naman galing to eh. Pero ang sarap pa rin ng luto Wala pa rin pinagkaiba sa luto mo. Siyempre naman, si Lola nagturo sa akin magluto eh, kaya natural lang na masarap din yan. Siya nga pala, Rowena, busy ka ba next month? May outreach program kasi yung isang kaibigan ko para sa mga bata. Maghahatid kami ng mga gamit, pagkain, at regalo para sa kanila. Tapos may pa-Bible study rin kami. Pwede ka bang yayain sa araw na yon? Kailangan kasi namin ng maraming volunteer Kulang kasi kami sa tao. Sige ba? Titingnan ko kung anong araw ako mababakante ha. Saka magpapaalam din muna ako kay tatay. Sana pumayag siya, no? Sayang din kasi yung pagkakataon na yon. Marami tayong bata na matutulungan. Dahil sa pag-uusap ng dalawa, lalong nalunod sa selos si Mikay habang kumakain. Parang hindi niya natuloy maubos ang kinakain dahil sa sobrang galit at inis. Buti na lamang marami-rami ang customer nung mga oras na yun, kaya hindi rin nagtagal sa lamesa nila si Rowena. Dahil doon, nasolo niyang muli ang lalaki. Nang sumunod na mga araw, nagkita silang muli ni Arnold. Dala ng lalaki ang mga impormasyon na kanyang hinihingi. Sa sobrang pagkasabik, doon na sila nag-usap sa gitna ng daan at hindi na alintana ang mga dumaraang sasakyan. Heto nga pala yung Facebook account niya. 2 yan. Yung isang account, teenager pa siya. Friend niya lahat ng family niya dyan. Yung pangalawa naman, public account niya, kung saan friend niya si Nestor at yung iba mga katrabaho nila noon. Okay, so anong isyong nakalap mo sa kanya? Naku, grabe. Magugulat ka sa mga nalaman ko. Itong si Rowena, dati palang dancer sa club. Bago pa man siya makapasok dun sa trabaho kung saan niya nakilala si Nestor. Yun pala naging una niyang trabaho. What? Ay nako, Kadiri! Pero seryoso, naging dancer talaga siya sa club? Bakit? Paano nangyari yon? Dati raw kasi, may malaki palang utang yung tatay niya. Wala pa silang karinderya noon. Natanggal daw sa trabaho, kaya napilitan siyang mamasukan sa isang club. At nung makarating sa lola niya yung nangyari, nagalit yun sa tatay niya. Bakit daw pinabayaan itong mamasukan sa ganun trabaho si Rowena, kahit menor de edad pa lang? Ang masaklap pa dyan, hindi pa alam ng tatay niyang ginawa niyang yun. Alam mo na, anak na handang magsakripisyo sa sariling paraan para makatulong sa magulang. Mala MMK lang ang peg. At dahil dun, napilitan daw mangutang noon yung lola niya. Nagbenta pa nga raw ng lupa para lang makabayad sa utang yung tatay ni Rowena At noon din nila tinayo yung kainan na yung tatay niya ang una nag-manage. Tapos, kaya naman hindi na nakapasok na ibang trabaho yung tatay niya dahil blacklisted daw sa maraming kumpanya. Hindi ko lang alam kung anong dahilan pero kung nangyari nga yun, ibig sabihin, hindi maganda yung record niya sa dating kumpanya. Baka may ginawa, di ba? So, sigurado ka ba talaga na naging dancer siya sa club noon? Hindi niya sinabi sa tatay niya dahil gusto niyang tumulong sa sarili niyang diskarte?
Ay, jackpot! May panira na ako sa kanya kay Nestor. Pero syempre, kailangan nating i-modify ng konti. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa kahirapan kaya niya nagawa yon. Baka maging hero pa siya. Dahil ang goal natin dito, mawala ng gana si Nestor na manligaw sa kanya. So, anong plano mo? Ang plano ko, palalabasin ko na may STD o HIV ang si Rowena. Tapos yung tatay niya naman, isang magnanakaw na pinatalsik sa dating kumpanya. Para ma-turn off sa kanya si Nestor, pati sa pamilya niya. Puring-puri pa naman yun sa luto niya, tsaka nung lola niya. Grabe ka naman, binigyan mo pa talaga ng sakit yung tao. Pero gaano ka naman nakasisiguro na mapapaniwala mo si Nestor dyan? Kaya nga, aalamin ko rin ang background niya eh. Ikaw ang mag-iimbestiga kay Rowena, ako naman kay Nestor. Kailangan malaman ko ang side ng dalawang yan para malaman ko rin kung paano ko babaguhin yung kwento sa paraang mas maniniwala si Nestor. Ang goal naman dito ay mag-iba ang tingin niya kay Rowena para hindi niya na yun ligawan pa. Gets? Oo, pero di ba magkatrabaho na sila dati at nag-resign lang si Rowena? Ibig sabihin, mas nauna na siya sa lalaking yun. Hindi ba ang awkward na parang ikaw pa maghahabol? Ano naman? Hindi pa naman naging sila. Di ka ba nakakaintindi? Manliligaw pa nga lang, di ba? Kaya hanggat hindi nangyayari yon, hindi niya pwedeng sabihin na siya ang nauna. Haliparot siya. Pareho lang sila ni Caitlyn eh. Ang pinagkaiba lang si Caitlyn lantara ng pagiging malandi. Siya naman patago. Pero iisa lang ang baho nilang dalawa. Ingat na lang ha. Baka mamaya si Nestor naman ang mawala o magpakamatay dahil sa gagawin mong paninira. Siraulo ka rin eh, no? Kung ikaw kayang patayin ko dyan. Ngunit natigilan sila sa pag-uusap nang biglang makarinig ng napakalakas na busina. Paglingon nila sa daan, may sasakyan na palang nakaharang sa kanilang harapan. Hoy! Siraulo kang tsuper ka! Nakikita mong may tao rito tapos bubusinahan mo kami? Baliw ka ba? Hoy, Karen! Alam nyo na ang daanan ng sasakyan to eh. Diyan pa talaga kayo magchichismisan sa gitna. Ayun ang gilid oh, ang lawak. Kasyang-kasya kayo ron. Doon kayo magchismisan kung ayaw nyo makaladkad ng kotse. Aba, ang yabang ng isang to ah. Hindi mo kilalang binabangga mo ah. Gusto mo mapahiya rito? Lalong hindi mo rin ako kilala. Gusto mong paglamayan na maaga? Hindi na kita kailangan pang kilalanin para banggain ka. Umalis kayo dyan dahil nakakaabala na kayo. Hindi kami alis dito. Bakit? Ikaw ba may-ari nitong daan? Ikaw ang nagpagawa? Ikaw gumastos? Huy, ano ba? Tama na yan, halika na rito. Tama naman sila eh. Nakaharang na tayo dito sa gitna ng daan. Doon tayo sa gilid, sige na. Buisit na lalaking yun ah. Umagang-umaga pinapainit ang ulo ko. Akala niya siguro natatakot ako sa kanya. Sa dami na nakaaway ko, baka isampal ko pa sa mukha niya yung sasakyan niya. Makalipas ang ilang linggo, may mga nalaman din si Mikay tungkol kay Nestor at sa pamilya nito. Kaya naman, gaya ng dati, muli silang nagkita ni Arnold. Sa pagkakataong yun, nasa gitna naman sila ng escalator na hindi gumagana. Sa sobrang pagkasabik na ibahagi sa kaibigan ang mga nakalap niyang tsismis, nakalimutan na nila na bumaba roon. Grabe! Hindi ako makapaniwala sa mga nilaman ko. Yun palang tatay ni Rowena na si Mang Tonyo. May malaki rin palang utang sa tatay ni Nestor na si Mang Gaspar. Ano? Ibig sabihin hindi lang pala silang dalawa magkakilala? Pati pala magulang nila magkakilala rin? Yun na nga eh. Sinabi rin yan sa akin ni Nestor kahapon na magkakwentuhan kami. Sa kanya mismo nang galing na naaawa raw siya sa pinagdadaanan ni Rowena. Kaya balak niya manligaw dito para makabawi man lang at makatulong daw sa kanya. Nagbabaka sakali raw kasi siya na kapag naging sila, hindi na maniningil yung tatay niya at patatawarin na rin ito yung tatay ni Rowena. Kita mo yon? Ang lakas din ng gayuman ng babaeng yon ha. Lalo lang tuloy ako naiinis sa kanya. Mix, hindi ba sign yun na dapat tigilan mo ng nararamdaman mo para kay Nestor? Kasi mas lalo ka nang walang pag-asa sa kanya dahil may mahal na pala siyang iba. Sa tingin mo, lilingon pa ba yun sa ibang babae kung matagal na pala niyang plano na manligaw kay Rowena? Sinasabi ko sa iyo, be, wala ka ng chance dyan. Anong wala? Hindi mo pa kasi pinapatapos ang kwento ko eh. Ano pa bang dapat kong malaman?
Hindi pa pala alam ni Nestor yung dating trabaho ni Rowena dun sa club. Wala pa siyang alam doon. At dahil matagal na sila magkakilala, sigurado mag-iiba ang tingin niya sa babaeng yon kapag nalaman niya pinaglihiman pala siya nito. Biruin mo, nauna pa silang nagkakilala ni Rowena kaysa sa amin, pero hindi man lang nabanggit ng babae yun kay Nestor. Ibig sabihin, ikinahihiya niya yung pagiging dancer niya sa club. Sigurado malaking turn off yon kay baby Nestor ko pag nalaman niya. At dahil din sa mga nalaman ko sa kanya, may iba na akong plano para makuha ko ang loob niya. Ano na namang plano yan? Pansin ko kasi, parang madaling maawa si Nestor sa tao Kita mo kay Rowena, dahil sa sitwasyon nilang yon, gusto niya na agad ligawan si Puta. Kaya naman ganoon na lang din ang gagawin ko para malipat naman ang atensyon niya sa akin. Gagamitin ko yung pagkawatak-watak ng pamilya ko para sa akin naman siya maawa. Ngayon pa lang na-excite na ako. Ay, grabe ka ha. Ang sama mo talaga. Kung nandun lang tayo sa dati mong tirahan, siguradong marami na namang maiinis sa gagawin mong yan. Talagang maraming maiinis sa inyo dahil nakaharang kayo dyan. Nagulat sina Mikay at Arnold sa boses na biglang sumingit sa kanilang pag-uusap. Doon nila napagtanto ang dami na palang tao sa tabi nila at naghihintay sa kanila na bumaba ng escalator. Hindi pa rin gumagana yon hanggang ngayon, kaya na-stuck na sila doon. Uminit na naman ang ulo ni Mikay. Diyos ko naman! Yun lang pala pinoproblema nyo? Ayan may daanan pa naman sa gilid. Bakit hindi ka sumingit dyan? Paano, imbis na sa labas kayo magchismisan, dito nyo pa talaga ginagawa sa gitna ng sirang escalator? Mahiya naman kayo. Hanggang sa baba, dinig yung boses nyo. Para bang pag-aari nyo tong buong building. Bumaba na nga kayo at istorbo kayo rito. Hoy, tumingin ka nga sa likod ko. Ang lawak pa ng daan, Kung tutuusin, pwedeng-pwede kang sumingit at hindi kita pakikialaman. Hindi mo na kailangan magpapansin sa akin. Dumaan ka na kung ayaw mong ingudngud ko yung mukha mo sa escalator. Hoy, huwag kang umastang siga rito Marunong akong pumatol sa babae. Tsaka hindi lang naman akong tao rito Marami na ring tao sa likod ko. Dinig na dinig naming lahat ang tsismisan yung dalawa. Sus, kaya palang baho na rito Siksikan na pala kayo dyan. Tara na nga Arnold, bumaba na tayo at baka mahawa pa tayo sa kabahuan ng lalaking yan na sobrang arte. Daig pang bakla kung umangal. Hoy, bumalik ka rito. Hindi ako bakla Talagang papatulan na kitang malandi ka. Hoy! Samantala, isang gabi, may nakasakay si Mikay na matandang babae sa bus na sinakyan niya pauwi. Nagpunta kasi siya sa lugar ng iba pang mga kaibigan at galamay para makibalita. Kahit wala siya roon, nakakasagap pa rin siya ng mga kaganapan, lalo na sa dating bahay kung saan tumira at lumayas si Owen. Wala sana siyang balak pansinin ng matanda dahil puro mga herbal na gamot lang ang nais nitong ibenta sa mga pasahero. Ngunit nang bigla nitong ilabas ang binebentang gayuma, doon siya napilitang makinig sa matanda. Naagaw ng mga sumunod na sinabi nito ang kanyang atensyon, ngunit hindi rin nagtagal yun. Dahil pagkatapos magsalita ng matanda, wala pa ring nagpakita ng interes na bumili. Kaya naman, pagkahinto ng bus ay bumaba na agad yun. Kahit medyo malayo pa siya, napilitang bumaba na rin si Mikay at sinundan ang matandang nagbebenta ng herbal. Doon na sila nagkausap sa gilid ng madilim na daan na tinahak noon. Lola, ako po yung nakasabay niyo sa bus kanina. Itatanong ko lang po sana kung magkano yung gayuma niyo? Bakit? Bibili ka ba, iha? Opo sana, pero gusto ko lang munang malaman kung totoo po ba talaga to? Ano naman po ang epekto niyan sa tao at paano ginagamit yan? Ibuhos mo lamang ito sa inumin o pagkain ng taong nais mong gayumahin. At oras na makain niya ito, maghintay ka lang ng isang araw bago tumalab ang gayuma. Kusa kanyang hahanapin at kusa kanyang pupuntahan. Wala naman po bang masamang epekto yan bukod sa gayuma? Wala, iha. Timplado ko ang lahat ng mga binebenta kong gamot at proteksyon.
Ako mismo ang gumawa niyan, kaya nasisiguro ko na walang labis at walang kulang ang epekto ng mga ito. Kung ganoon, magkano naman po? 100 lamang ang isa. Wala na hubang tawad? Ano? Tatawad ka pa? Sampalin kaya kita dyan. Sagad na yan. Epektibo yan, kaya huwag ka nang tumawad. Biro lang naman po. Gaano po katagal ang epekto nito? Panghabang buhay ang epekto niyan. Pero kung gusto mong mawala, may isa pa akong gamot na ibebenta sa'yo na kailangan mo ring ipainom para mawalan yan ng bisa. Pero saan po galing ang mga sangkap nito? Paano niyo po ginawa? Gaya nga ng sinabi ko, ako mismo nagtimpla ng mga yan. Sarili kong mga tanim at kasangkapan ng aking ginamit para makumpleto. Isa kong hukluban, iha. Taglay ko ang kapangyarihan ng panggagamot, barang, kulam, panunumpa at pagtanggal ng sapi. Ano? Isa po kayong mambabarang? Hindi lang basta mambabarang, kundi hukluban. Dahil taglay ko ang kapangyarihan ng lahat. Hukluban na ang karaniwang tawag sa isang katulad ko. Mas mataas kaysa sa mga mambabarang o albularyong kilala mo. Kaya lahat ng gamot na ibinebenta ko ay totoo at epektibo. Meron naman po ba kayong lason dyan na pangkulam? Yung kung paano magbigay ng kulam sa isang tao? Ano yon? Hindi kita maintindihan. Wala na akong ibang dala rito. Kadalasan kasi, ang lagi kong dinadala ay mga panggamot lamang dahil yun lang din ang mas karaniwang kinakailangan ng mga tao, hindi ba? Ngayon lang ako nakakita ng tulad mong nagtatanong ng lason para magbigay ng kulam. Saan po ba kayo nakatira? Gusto ko sanang makabili rin ng lason kung sakali. Kung may tao kang nais ipakulam, kakailanganin nating magkita. Hindi sapat ang lason lamang. Puntahan mo ko sa dulo ng Ubando, sa Bulacan. Taga roon talaga ako. Siguruhin mo lang na hinda ka dahil hindi biro ang magiging hakbang nito. Narito sa papel na ito ang address ko. Pumunta ka kung handa ka na at pag-isipan mo munang mabuti. Sige po, pupuntahan ko po kayo doon. Salamat po. Nang sumunod na araw, muling nagyaya si Nestor na kumain sa karinderya ni na Rowena. Nagulat pa siya dahil kasama pa nito ang isa nilang kapitbahay. Wow! May iba ka na agad naka-close? Ang dami na pala natin, ha? Oo Gusto ko rin kasing ipatikim sa kanila kung gaano kasarap ang luto ni Rowena sa karinderya nila. Hay nako, heto na naman tayo sa Rowenang yon. Wisit talaga. Ha? Ano yon, Mikay? Wala yon. Sige ba, isama mo rin sila para mas marami tayong kakain. Mas masaya yon, di ba? Habang naghahanap sila ng pwesto sa karinderya, agad na kinapa ni Mikay ang biniling gayuma sa bulsa. Yun na ang pagkakataon para maggamit niya yon kay Nestor. Habang kausap nito ang isang kasama nila, siya na ang nagboluntaryong kumuha ng tubig. Tumayo siya at nagtungo sa pwesto ng mga baso sa kanilagyan yon ng tubig. Pagkatapos, palihim niyang ibinuhos ang laman ng gayuma sa baso ni Nestor. Pagbalik sa kanilang pwesto, isa-isa niyang inilapag ang kanilang mga baso. Inilapit sa pwesto ni Nestor ang mayroong gayuma. Sakto naman, nakaramdam si Mikay ng pagbigat ng kanyang pantog, kaya nagpaalam siya saglit at nakigamit ng palikuran sa karinderya. Pagbalik niya, nakaserve na rin ang kanilang mga order. Nakita niyang nagtanong si Nestor sa lalaking tauhan na nagserve sa kanila. Boss, nasan si Rowena? Nasa kusina po. Yung lola niya? Wala po rito May lakad yata. Hindi ko alam kung nasaan. Sige boss. Salamat ha. Habang kumakain, panay ang tingin ni Mikay sa lalaki.
lalo na tuwing umiinom yon sa baso. Lihim siyang napapangiti tuwing lumalagok si Nestor. Kinabukasan, paglabas niya ay naabutan niya si Nestor na nagwawalis sa harap ng bahay. Binati niya pa yun at nakiramdam sa kilos ng lalaki. Parang wala pa namang nagbabago pero kinausap niya pa rin si Nestor. Hi, Nestor. Good morning. Ang aga mo yatang nagising Oo. May pupuntahan kasi ako ngayon eh. Ganun ba? Saan naman? May lalakarin kasi ulit akong papeles sa may bandang Malabon. Ikaw, wala ka bang pasok ngayon? Oo, wala. Day off ko. Tamang-tama. Magluluto ako ng merienda mamaya. Punta kayong lahat, ha? Sige ba? Gusto ko yan. Pagsapit ng hapon, kumain nga sila sa loob ng unit ni Nestor. Hinintay lang muna niyang umalis ang iba pa nilang mga kapitbahay at nang silang dalawa na lamang ang natira, doon niya muling kinausap ang lalaki habang nakikiramdam pa rin sa ikikilos nito. Ano nga palang sabi ni Rowena sa pag-imbita mo? Sasama rin daw ba siya sa outreach program niyo? Hindi pa nga kami nagkakausap ulit eh. Sinatsyempohan ko pa yung paglabas niya. Siya kasi ang nasa kusina ngayon kaya busy na naman yan sigurado. Gano'n na pala kayo katagal magkakilala? Medyo matagal-tagal na rin. Alam mo na ba yung tungkol dun sa club na pinasukan niya dati? Anong club? Hindi mo pa ba alam? Wala ba siyang nabanggit sa'yo? Bakit? Ano ba yun? Eto, narinig ko lang ha. Nabalitaan ko kasi na pumapasok pala siya sa isang illegal na club noon. Kilala kasi siya nung isa sa mga kaibigan kong mabisyo. Isa raw yan si Rowena sa nakatable niya noon. Minor pa nga lang daw siya noon eh. Ha? Di ko alam ang tungkol dyan Bakit? Hindi niya ba nakwento sa'yo? Marami palang nakakakilala sa kanya dahil nga sa pagiging dancer niya. Marami na rin daw siyang lalaki na nakasama noon. At ang balita ko pa nga, may sakit daw siyang HIV. Paano mo naman nasabi yan? Sino nagsabi sa'yo? Yung mga kakilala ko na, nakakakilala rin pala sa kanya. Nakita raw kasi nila kung kumakain sa karinderya ni Rowena nung nakaraan. Kaya nila ako sinabihan na huwag kumain doon dahil nga may HIV raw yung anak na may-ari at hindi raw malinis sa mga pagkain. Baka naman chismis lang yan. Kilala ko si Rowena. Hindi siya ganung tao. Eto may binigay nga rin silang litrato sa akin eh. Yan ang litrato niya nung nasa club pa siya. Minor pa lang siya dyan at kita mo naman sa larawan, ang dami niyang kasamang lalaki. Pinagmasdang mabuti ni Mikay ang reaksyon ni Nestor nang ipakita niya ang larawan na ibinigay sa kanya ni Arnold. Pati ang lalaki ay gulat na gulat din nang makita yon. Hindi siya makapaniwala sa kakaibang itsura ni Rowena sa suot noon na maigsing damit at napapalibutan pa ng maraming lalaki. Napakalayo nito sa malainosenteng kaanyuan na pinapakita niya ngayon sa karinderya. Alam mo, hindi naman sa sinisiraan ko siya sa'yo ha, pero bilang tapat na kaibigan mo, ayoko lang na mapunta ka sa babaeng may ganyang history na pala. Tapos may sakit pa. Paano kayo magkakaanak kung ganyan? Tapos balak mo pa siyang isama dun sa outreach program next month? Hindi ba parang nakakahiya yun? Hindi ko alam to Hindi nabanggit sa akin ni Rowena. May ganito pala siya noon? Kaya nga sa tingin ko, hindi siya magandang impluensya sa'yo. Marami pa namang ibang babae dyan yung malinis at hindi pa nagagalaw ng ibang lalaki. Concerned lang talaga ako sa'yo, Nestor. Alam kong napakabuti mo kaya ayoko mapunta ka rin sa maling tao. Sana bilang kaibigan mo, huwag mong baliwalain ang payo ko sa'yo. Pinakita ko na agad sa'yo yan habang maaga pa para makaiwas ka. Natuwa si Mikay sa naging reaksyon ng lalaki sa kanyang ibinunyag. Kaya naman, tinuloy-tuloy pa niya ang paninira kay Rowena tuwing magkikita at magkakausap sila. Minsan, puro paninira sa pamilya ng babae ang sinasabi niya, gamit ang bawat mga kwentong nasasagap niya sa mga galamay niya kasama na si Arnold. Minsan naman,
Tungkol sa malungkot na parte ng buhay niya ang ikinukwento niya kay Nestor, pero sa kabila ng lahat, pansin niyang tila hindi pa rin tumatalab ang gayuma sa lalaki. Bagamat pinapansin siya nito, tila normal pa rin ang pakikitungo noon sa kanya. Di kalaunan, sinimulan na rin niyang ipagkalat ang masaklap na nakaraan ni Rowena, na tila hindi pa nito ipinagsasabi kahit kanino. Dahil matagal-tagal na rin siya roon at marami-rami na rin kakilala at dahil na rin sa tulong ng magiting niyang galamay, madali lang niyang naipakalat ang tsismis na parang virus. Hanggang sa makaapekto na ang kwento sa negosyo ni Rowena. Nabawasan ang dami ng tao na kumakain sa kanila mula nang kumalat ang tungkol sa pagkakaroon daw nito ng HIV. Marami ang nandiri at natakot ng kumain sa kanilang karinderya. Akala ni Mikay nagtagumpay na siyang masiraan ang babae. Ngunit isang araw, nagulat na lamang siya nang mabalitaang sila na pala ni Nestor. Nagkatuluyan na ang dalawa matapos ang ilang buwan na panliligaw sa babae. Nestor, kayo na pala ni Rowena? Tama bang narinig ko? Oo eh. Sinagot na niya ako nung isang gabi pa. Naawa na kasi ako sa kanya. Ang dami-dami nang nanlalait sa kanya dahil dun sa kumakalat na mga kwento. Kaya sinikap ko talagang mapasagot siya dahil gusto ko siyang protektahan bilang nobyo niya. Ano ka ba naman? Bakit mo siya pinatulan? Hindi ka ba naniniwala na may sakit siya? Hindi ako naniniwala doon. Nagkausap na kami ng masinsinan ni Rowena. Oo, inamin niya na naging dancer siya sa club noon. Pero nagawa niya lang daw yun dahil sa mga pagkakautang ng tatay niya. Sa totoo lang, hindi ko rin masisisi si Rowena doon eh. Wala lang talaga siyang choice. Sobra silang naghihirap noon. Pero hindi mo ba naisip na baka samantalahin ka lang niya? Na baka gamitin ka lang niyang panakipbutas sa mga issue niya? Saka, sino nagsabing hindi totoo yung sakit niya? Hindi ba't nakita mo sa litrato na maraming lalaking nakapalibot sa kanya? Iba't ibang lalaki ang nakakasama niya gabi-gabi. Alam ko kung gaano karumi ang ganong trabaho sa mga illegal na club, kaya maniwala ka sa akin. Hindi ka na dapat lumalapit kay Rowena, baka mahawak ka. Wala siyang sakit, Mikay. At hindi niya ginusto nangyari. Napilitan lang siyang gawin yon dahil sa labis na kagipitan. Pero hindi rin siya nagtagal doon. Kahit na, hindi mo alam ang sistema sa mga ganong club. Kahit umalis ka ron, hindi ka pa rin titigilan ng mga naging kliyente mo. Matinong babae si Rowena, Mikay. Hindi siya kagaya ng iniisip ng iba. Pero paano naman yung tatay niya na may malaking utang sa tatay mo? Hindi mo ba alam na blacklisted sa maraming kumpanya noon yung tatay niya? Dahil na rin sa dami ng utang? Magtitiwala ka ba sa ganong tao o pamilya? Teka nga muna sandali, Mikay. Bakit parang sinisiraan mo na yata si Rowena? Umamin ka nga sa akin. Isa ka ba sa mga nagpakalat ng chismis na yon tungkol sa kanya? Ano? Ako? Bakit naman? Narinig ko nga lang din yun sa iba. Hindi ko naman sasabihin sa'yo noon kung hindi ko rin narinig sa paligid eh. Hindi sa akin galing yon. Bakit mo pinagpipilitan na totoo lahat yon? Kilala mo na ba si Rowena? Nagkausap na ba kayo ng matagal para masabi mong tunay ang lahat ng paratang sa kanya? Lalo na sa sakit niya. At concerned lang naman ako sa iyo, Nestor. Ayoko kasing mapunta ka sa... Matagal ko nang kilala at nakasama si Rowena. Kung may lubos mang nakakakilala sa kanya, ako yon. Kaya huwag ka nagpapapaniwala sa mga naririnig mo sa tabi-tabi. Gusto lang nila siyang siraan. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan niya noon, nagawa pa rin niya makabangon. Alam mo naman ang ibang Pinoy, di ba? Ayaw nilang umaangat ang kapwa nila, kaya gagawa ng kung ano-anong kwento. Hindi mo pa rin masasabi na lubos mo na siyang kilala, Nestor. Wala sa tagal ng pinagsamahan ng pagkilala sa tunay na kulay ng isang tao. Alam mo, kung wala ka ng matinong sasabihin, papasok na ako sa loob. Pagod ako at kailangan ko na magpahinga. Buisit talaga. Ano nangyari doon sa gayuma? Bakit hindi pa rin tumatalab? Sayang ang 100 korona. Buisit na matanda yon. Isang araw,
Nakaisip si Mikay ng bagong paraan para siraan si Rowena. Nagpadala siya ng mensahe kay Arnold at sinabing gumawa ng fake HIV test result, saka ipangalan kay Rowena para yun naman ang maipakalat nila. Pero hindi na nagreply ang lalaki sa kanya. Kahit anong tawag o text niya dito, wala na yung sagot. Sinubukan din niyang puntahan sa bahay si Arnold pero walang tao at wala ring nakakaalam kung saan yun nagpunta. Hindi niya natuloy alam kung saan yun hahanapin. Buisit na Arnold yon. Matapos kong bayaran, tinakasan lang ako. Makita lang kita, puputulan kita. Kung kailan naiipit na ako sa sitwasyon, tsaka mo pa ako iiwan ng ganito. Habang naghihintay pa rin siya sa pagbabalik ng lalaki, bigla na lang siyang may naramdaman sa kanyang katawan. Noong una, nilagnat siya at nagsuka. Sa bawat suka niya, tila may galamay ng insekto na sumasabay. 4 na beses yon nangyari bago nawala. Ngunit ng sumunod na mga araw naman, sumakit ang kanyang tiyan at ilang beses siyang dumumi. Sa bawat pagdumi, may kasabay yung mga uod na gumagalaw-galaw pa. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit parang iba na yata ang pakiramdam ko ngayon? Nasaan na ba kasi yung Arnold na yon? Kung kailangan ko siya, dun pa biglang nawala. Ay nako, buwisit talaga. Sa paglipas pa ng mga araw, maraming sintomas na dumapo kay Mikay na hindi niya alam kung saan nagmumula. Gaya ng pananakit ng ulo, panghihina ng katawan, pagdurugo ng ilong na may kasamang uod, pagsakit ng ngipin at paglabas ng maliliit na insekto sa kanyang tainga. Pwede ba tigilan niyo na ako? Hindi ako pwedeng magkaganito ngayon. Lalo na't marami pa akong kaaway. Tigilan niyo na ako. Nang sumunod na gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya noon, bumungad sa kanya si Nestor. Natuwa siya nang makita ang lalaki. Nestor, ikaw pala yan. Buti napadalaw ka. Pasensya ka na, nakamaska ako ngayon. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Bakit? Kinakarma ka na ba? Ano? Nagulat si Mikay sa sumunod na dumating. Walang iba kundi ang tatay ni Rowena na si Mang Tonyo. Napaatras siya nang makitang masama ang pagkakatitig nito sa kanya. Ikaw ba si Mikay? Ikaw ba yung naninira sa anak ko? Ano po yung pinagsasasabi niyo? Hindi ba't ikaw ang nanghamak sa anak ko? Ikaw ang nagpakalat ng mga paninira sa kanya. At hindi mo pwedeng itanggi ito dahil may ebidensya ako. Ano naman pong ebidensya niyo laban sa akin? Ngayon lang tayo nagkita. Pararatangan niyo ako agad. Dahil umamin mismo sa akin ang kaibigan mo, si Arnold. Tama ako, di ba? Siya yung magaling mong galamay na inuutusan para magpakalat ng kung ano-anong kabaliwan. Paano niyo siya nakilala? Akala mo ba ikaw lang ang magaling mag-imbestiga? Inimbestigahan din kita dahil sa mga paninirang kumakalat na nag-uugnay sa'yo. At nung malaman kong may kinalaman nga kayo rito ng galamay mong yon, pilit ko siyang hinanap at pinaamin. At sinabi niya na ikaw ang pasimuno ng lahat ng paninira kay Rowena. Bakit mo ginagawa yon? Ano bang kasalanan sa'yo ng anak ko, ha? Wala akong kinalaman dyan. Ano ba to, Nestor? Ano tong pinagsasasabi ng kasama mo? Sinama mo ba talaga siya rito para lang busitin ako? Ilang saglit pa, may bisita na namang dumating. Laking gulat ni Mikay nang masilayan si Rowena. May dala-dala yung mga papel na hinagis nito sa harap ng kanyang pintuan. At pagkapulot niya sa mga papel, nagulantang siya dahil mga screenshot yon ng usapan nila ni Arnold. Mga ebidensya na nagpapatunay na siya mismo ang pasimuno sa paninira. Ngayon lang tayo ulit nagkita, Mikay. Akala ko pa naman, tahimik ka lang gaya ko tuwing kumakain kayo sa karinderya namin. Hindi ko alam na ganyan pala kabulok ang ugali mo. Ano bang sinasabi mo? Hindi kami sumugod dito ng walang matibay na pruweba.
At yung mga nasa papel na yan, galing yan mismo kay Arnold na binigay niya sa amin. Kaya nga hindi na siya nagpapakita sa'yo, di ba? Wala na siyang mukha na maihaharap sa kaibigan niyang bulok. Hoy! Kung makabulok ka naman sa akin, parang hindi rin nabubulok yung pagkababae mo sa dami ng lalaking humawak sa'yo noon sa club. Hindi kami magtatagal dito, Mikay, dahil ayaw namin ng gulo. Ang pakiusap lang namin, itigil mo ng paninira sa akin. Alam kong kaya mo lang naman ginagawa to dahil may gusto ka kay Nestor, di ba? Gusto mo akong siraan sa kanya para hindi niya ituloy ang pagtatapat niya ng pag-ibig sa akin at para sa'yo malipat ang atensyon niya, hindi ba? Wow, ha? Sino sa atin ngayon ang mahilig gumawa ng kwento at manira? May ebidensya ka ba sa paratang mong yan? Wala akong gusto kay Nestor. Isa lang akong kaibigan na concerned sa kanya at ayaw siya mapunta sa mabaho at maruming babaeng gaya mo. Talaga ba? Sigurado ka wala akong dalang ebidensya? Anong tawag mo rito? Ha? Ano yan? Bakit meron ka yan? Hindi ba't ito yung boteng lalagyan ng gayuma na ginamit mo noon? Nakita kitang ibinuhos to sa baso na binigay mo kay Nestor. Tapos nakita rin kitang pumunta sa banyo para doon itapon ang bote na ito. Akala mo siguro hindi kita nakita nung araw na yon, no? Doon kita nahuli at doon ko nalaman kung gaano kabulok ang ugaling tinatago mo. Hindi ka lang mahilig manira, gagamit ka pa talaga ng gayuma para makuhang gusto mo. Buti na lang, nung sumaglit ka sa banyo, nautusan ko agad ang isa sa mga tauhan ko para mapalitan yung baso ni Nestor, kaya hindi niya nainom yung gayuma. At wag mo na rin subukan tumanggi dahil may CCTV ang karinderya namin, kaya may record din ako ng ginawa mong yon. Walang hiya ka! Walang hiya kayong lahat! Pinagkakaisahan niyo ako! Umalis na kayo! Isang babala ang iniiwan ko sa iyo, Mikay. Kapag hindi ka pa nagbago, baka mapilitan ako magsumbong sa lola ko. Maraming kilalang mangkukulam ang lola ko sa probinsya namin. Isang tawag lang namin sa kanila, kayang-kaya namin pabulukin yung bibig at mukha mo para wala ka na maiharap sa mundo. Nagulat si Mikay dahil biglang naglabas ng manika ang babae. Isang nakakatakot na manika na sa tingin niya ay ginagamit nga sa pangkukulam. Hindi na siya nakapagsalita pa dala ng sobrang takot, lalo na't may kakaiba ring nangyayari ngayon sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Bago pa siya nakaisip ng isasagot, nakaalis na ang tatlo. Sa bandang huli, napasigaw na lamang siya dala ng sobrang galit. Magmula noon, nagtuloy-tuloy pa sa paglala ang mga sintomas na dumapo sa kanya. Araw-araw na siyang nagsusuka at dumudumi na may kasamang patay na insekto at uod. Halos pumayat na siya sa dami ng kanyang isinuka. At tuwing kakalam naman ang kanyang sikmura dala ng gutom, hindi siya nakakakain dahil sa paningin niya nagiging mga buhay na bulate ang lahat ng pagkain. Hirap na ako sa kalagayan ko, Diyos ko. Kung sino man ang gumagawa sa akin nito, hayop ka. Oras na gumaling ako, ikaw naman ang ipapakulam ko. Hayop ka, Rowena. Hayop ang buong pamilya at ang kaninyo. Ngunit hindi niya na nagawa pa ang kanyang masasamang plano dahil sa sumunod pang mga araw, lalo pang lumala ang kanyang sakit. Umabot na sa punto na binabangungot na siya gabi-gabi. Lagi siyang nananaginip na hinahabol daw siya ng mga insekto at daga, sabay dudumugin ng mga yon hanggang sa malusaw raw ang kanyang katawan. At sa nagdidilim niyang diwa, may naaaninag siyang puting nilalang na nakatitig sa kanya. Sa tuwing siya naman ay magigising, sobrang sikip ng kanyang dibdib, na parabang inilibing na siya sa lupa na punong-puno ng insekto at daga. Araw-araw, ganung uri ng hirap ang lagi niyang pinagdaraanan. At ang isa pang nagpapahirap sa kanya ay ang nabubulok niyang amoy na maging siya ay hindi masikmura. Isa yon sa mga nagpapasuka sa kanya at nagpapawala rin ng gana niyang kumain. Isang araw, nagulat na lamang si Mikay sa biglang pagdating ni Nestor at Rowena sa kanyang bahay. May kasama pa sila na ibang tao. Anong ginagawa niyo dito? Napilitan na kaming pumasok sa bahay mo. Nakaamoy na kasi kami ng nabubulok kanina. Sobrang baho.
Kalat na sa labas. Akala namin patay ka na. Ano ba nangyayari sa'yo, Mikay? Bakit ka nagkakaganyan? Rowena, parang awa mo na. Nestor, patawarin mo ako. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibinababa ko na ang sarili ko. Ayoko na nito. Gusto ko nang bumalik sa dati. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Mikay... Nestor, totoo ang lahat. Binalak ko talagang painumin ka ng gayuma kasi desperada na akong makuha ka. At Rowena, totoo yung iba mo pang sinabi. Ako nagpakalat nun. Lahat kasi gusto kong masira ang tingin sa iyo ni Nestor. Patawarin niyo ako. Hindi na ako magpapaliwanag pa dahil kasalanan ko ang lahat. Ang gusto ko na lamang sabihin sa inyo ay ang paghingi ko ng kapatawaran. Mamatay man ako pero alam ng Diyos, buong puso na akong nagsisisi sa lahat ng ginawa ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pagalingin niyo na ako. Mikay, ang gusto lang naman namin, pagsisihan mo ang kasalanan mo. Pinagsisisihan ko na, Nestor. Handa na rin ako sa kaparusahan. Kung gusto niyo, demanda niyo na lang ako sa mga paninirang puri na ginawa ko sa inyo, lalo na sa iyo, Rowena. Mas gugustuhin ko pang sa kulungan na lang mabulok kaysa sa sakit na ito. Kaya sige na, Rowena. Pagalingin mo na ako. Bawiin mo na ang sumpa. Pero Mikay, hindi akong gumawa sa'yo nito. Kahit nga kami ay nagtaka nung makita ka namin na nagkakaganyan. Oo, nabanggit ko noon na marami kaming kilalang mangkukulam, pero maniwala ka sa akin. Hindi ako nagpakulam sa'yo. Nais lang naman kitang takutin noon para kahit papano makaganti ako sa ginawa mo sa akin. At yung manika na pinakita ko sa'yo, proteksyon lang yon laban sa masasamang elemento na bigay ni Lola. Pero walang kakayahan yon para magbigay ng kulam sa tao. Maniwala ka, hindi ako nagpakulam sa'yo. Kung hindi ikaw, sino? Ikaw lang ang makakasagot niyan, Mikay. Isipin mo munang mabuti. Sino pa ba sa tingin mo ang taong posibleng may galit sa'yo? Nung araw ding yon, nagawa pa ring tanggapin ng dalawa ang paghingi ng tawad ni Mikay. Sa katunayan, ang mga ito pa ang tumulong sa kanya para makahanap ng albularyo na sumuri sa kanyang kalagayan. Nestor, Rowena, salamat sa inyo, ha? Kasi kahit ang laki ng kasalanan ko, tinulungan niyo pa rin ako. Tatanawin ko to bilang utang na loob. Wala yon. Hindi naman ako mahilig magtanim ng sama ng loob eh. Hanggat maaari, ayoko ng gulo at gusto ko nagkakaayos lahat ng magkakaaway. Ayoko rin kasi ng merong kaaway. Ako rin naman. Ang mahalaga, may natutunan ka sa mga nangyari. Ipagdasal na lang natin na sana magawa ng paraan ni Mang Delfino ang sakit mo. Magandang umaga sa inyo. Pasensya na't medyo napaghintay ko kayo. Ikaw ba si Mikay? Opo, pasensya na po sa amoy ko, Mang Delfino. Base pa lamang sa amoy na taglay mo ay alam ko na kung anong dumapo sa'yo. Pero para makasiguro tayo, kailangan muna nating gawin ito. Pagkatapos ng ritual at pagpapahid na isinagawa sa kanya ni Mang Delfino, nakumpirma na agad nito kung ano ang dumapo sa kanya. Tama nga ang hinala ko. Hindi lang kulam ang dumadaloy ngayon sa katawan mo. Isa itong malakas na uri ng barang. Isang barang na ang layunin ay unti-unting bulukin ang iyong katawan at mga laman habang sinisira din nito ang iyong kaluluwa. Higit na mapanganib ang barang na ito dahil bukod sa pisikal mong katawan, may epekto rin siya sa taglay mong kaluluwa. Mukhang napakalaki ng galit ng gumawa nito sa iyo, iha. Salamat po, Mang Delfino. Yan lang po ang gusto kong marinig para makumpirma ko rin kung sinong gumawa nito sa akin. Pero may magagawa po ba tayong Lunes para mawala ang sakit na ito? Ikinalulungkot ko pero
Ang tanging lunas lang para manumbalik ka sa dati ay kung babawiin ito ng mambabarang na nagpataw sa iyo nito. Ano po? Pero parang malabo po yatang mangyari yon. Walang masama kung susubukan, Iha. May ideya ka na ba kung sino ang gumawa nito sa iyo? Kausapin mo siya o kaya naman ay sila. Idaan mo sa maayos at banayad na pakikiusap. Baka sakaling magbago ang kanilang isip. Kahit mahirap, yun na ang ginawa ni Mikay nung sumunod na araw. Binigyan lang siya ng pansamantalang lunas ni Mang Delfino para mawala ang pagkabulok na amoy ng kanyang katawan, pati na ang mga tumutubong sugat sa kanya. Saglit din nitong napahinto ang kanyang pagsusuka at pagdumi na may kasamang uod at insekto. Pero hindi magtatagal, babalik pa rin yon kung hindi niya makakausap ang tao na nagpataw nito sa kanya. Ang una niyang pinuntahan nung araw na yon ay walang iba kundi si Caitlin. Naabutan niya pa yon na nasa bahay mismo nang yumaong si Owen, kasama ang mga magulang ng lalaki. Kahit hiyang-hiya siya, ay kinapalan niya na ang kanyang muka. Oo, Mikay, tama ka. Pero ang nanay ni Owen na nagpabarang sa'yo, dahil hindi ka namin mahanap, napilitan silang humingi ng tulong sa mambabarang para mapatawan ka ng parusa. Yung barang na ipinataw nila sa'yo, hindi na kamamatay. Pero unti-unti nung bubulukin ang katawan mo at ang kaluluwa mo kapag hindi ka pa nagpakita. Buti na lang, pumunta ka na rito gaya ng nais nila. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Alam kong biglaan. Kahit nga rin ako'y nabibigla sa naging pagbabago ko, pero maniwala kayo. Talagang nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko, lalong-lalo na sa nangyari kay Owen. Alam kong hindi ko na may ibabalik ang buhay niya, pero sana bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para magbago, para maituwid pa ang buhay ko. Kasi gusto ko pang magbago at mapagbayaran ang kasalanan ko sa iba pang paraan. Huwag lamang sa kamatayan. Nasa nanay ni Owen ang desisyon. Mag-uusap muna kami. Malalaman mo ang desisyon namin sa loob ng 1 linggo. Kapag hindi ka gumaling, ibig sabihin hindi ka pa niya napatawad. Pero kapag may nagbago sa'yo, ibig sabihin, dininig nila ang pagsisisi mo. Nasa kanilang desisyon, Mikay. Wala sa akin. Kung ganun, ano man ang mangyari, rerespetuhin at tatanggapin ko pa rin yon. At bago nga pala ako lumisan, gusto ko ulit humingi ng tawad sa iyo, Caitlin. Pati na rin sa lahat ng mga mahal ni Owen. Pagkalipas ng 1 linggo, nawala nga ang karamdaman ni Mikay, pati na ang bangungot na gabi-gabing dumadalaw sa kanya. Ngunit may naiwan na malaking sugat sa kanyang kaliwang paa. Hindi na yun gumaling hanggang sa pinutol na ng mga doktor. Sa kasalukuyan, naging PWD na si Mikay. Laging may dalang saklay tuwing lalabas ng bahay. Pero hindi yun hadlang para makamit niya ang pagbabago na nais gawin sa kanyang sarili. Kahit kulang na ang kanyang paa ay nagawa niya pa rin na magtayo ng sariling negosyo. Siya na ang nagtitinda ngayon sa dating pwesto ng karinderya ni na Rowena, at ang kasama niya roon ay ang kaibigan niya na si Arnold. Salamat pa rin, Mix, kasi tinanggap mo pa rin ako sa buhay mo kahit nilaglag kita noon. Natakot lang talaga ako sa mga banta sa akin ng tatay ni Rowena kaya napilitan akong lumayo sa'yo at hindi na ako nakapagpaalam. Ayos lang yon, naiintindihan ko naman. Saka tama lang din talaga yung ginawa mo dahil nung naiwan ako mag-isa, doon ko natutunang baguhin ang sarili ko. Kung kasama lang siguro kita noon, baka lumakas pa lalo ang loob ko na magmatigas, lalo pa sana tayong napasama. Pero nasaan na pala sila Nestor ngayon? Ayun, balita ko sumunod na kay Rowena sa Pangasinan. Pagkatapos kasi ng mga nangyari, umuwi na sila ng lola niya ron. Doon na rin siya pinag-aral ulit at baka doon na rin siya magtrabaho.
At dahil mahal na mahal ni Rowena si Nestor, lumipat na rin siya doon na matitirhan para lagi siya malapit sa girlfriend niya. Ang sweet nila, no? Saan ka makakakita ng lalaki na susundan ka hanggang sa probinsya nyo para lang maprotektahan ka? Kaya nga pero ikaw kung naging straight ka lang siguro, pwede. Uy, hindi ako bading Sira ulo ka. Tsaka, wala akong balak mag-asawa, no? Gusto kong maging ninong na lang ng mga magiging anak mo. Ay sus, masyado ka namang nawawalan ng gandang pag-asa. Magkakaroon ka rin ng partner, tiwala lang. Magmula noon, nakamit na ni Mikay ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Tinalikuran niya na ang pagiging tsismosa at mapanira. At kahit pinatawad na siya ni Caitlin at ng mga magulang ni Owen, hindi na rin siya kinausap pa ng mga yon. Tuluyan na silang lumayo sa kanya. Ngunit hindi sumuko o nalungkot si Mikay. Bagkus ay lalo pa siyang nagpakatatag at tinanggap ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kaya naman, kahit may kulang na sa kanyang katawan, parang ngayon lang niya naramdaman ang pagiging buo. Dahil sa wakas, masaya na siya sa buhay at may sarili ng negosyo na bunga ng kanyang pagbabago at pagsisikap. Iyon! Isa na namang yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Heto na naman po tayo sa Shoutout. Simulan po natin kina Sean, Samuel, and Sebastian from Chon Cham Cheb. Hello din po kay Kenzo Lanado, kay Toto, Nono at Tata from Casi Oliva. Hi din po kay Chenny Ocol, kay Febe Ranyada, kay Ami Viray. Shoutout po kay Vilma Bautista, kay Adi Larico. Hi kay Jonah Lopez, kay Cass, Miguel at Maria from Germany. Hi po kay Amy Carbonilla, kay Jerlyn Abado, kay Consolacion Alvarez, Minerva at Fidelino Salvador from Annalisa Diga ng Bulacan. Hi po kay Monica Nieves, kay Chantal Vlogs, kay Rosemary Casonete, kay Chari Dolun. Hello po kay Rick Sander Gayanes, kay Hani Austria, Yas, Den, Love, Robert Crimen, Sally Molina, Kim Bara, kay Cataleja Soto, kay Charo Manlangit, kay Cristina Peru. Hi po kay Arlene Consensino, kay Belen Malbas, kay Kat Burglar Cutie, kay Ruby 41 at SG, kay Vivian Baterbonia, kay Milrose Galvez. Hello po kay Jessica Rojas, kay Crisgel Mamado, sa Dugison family ng Antipolo from Ginaya, Dugison. Hi din po kay Cherilyn Dasalia, kay Puresa Tagiwalo, kay Helen Flores, Hana Maylin Sesgundo, sa Galedo family from Babes. Hi Babes. Hi din po kay Winnie Belmas, kay Angel Faith Psycho Datugan. Hi po kay Simple Jen, kay Celia Tolentino, Jobel Baldonasa, kay Zoraida Ranar, kay Len TV2. Hello po kay Leatan, Lizelle Goleta, Kimpoy Feliciano, Sobremonte, Espique, Umayam at Marzan family from Jessica Sobremonte. At syempre, hi din po kay Ma'am Luz Aclaro. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.